Bumaparada ang sa harapan ng isang police station sa Quezon City nang bigla na lang humarurot patras. Humangga sa pader at napatumbang tatlong nakaparadang motorsiklo. Humarurot ulit paabante at natumbok ang dalawa ring nakaparadang kotse at katabing multicab. Ang sudden unintended acceleration ay yung bigla na lang umaarangkada ang isang sasakyan na kahit bitawan mo na yung gas pedal ay dire-diretso pa rin itong umaabante. Base sa mga salaysay na mga naka-experience dito, nagiging matigas or wala daw halos effect ang preno. Ang ibang term dito ng mga Pinoy ay yung daw nag-wild ang isang sasakyan. Ito po ay lubhang napaka-delikado at actually, taon-taon ay mayroong mga namamatay sa ganitong mga pangyayari. Dun sa mga nakasurvive sa ganitong ordeal, ang karaniwang sinasabi nila ay nag-malfunction daw ang sasakyan at tila nagkaroon ng sariling buhay. Dire-diretso may isa demonyo yung sasakyan. Kala ko katapusan ko na nung panahon na yun. At kumisan umaabot pa sa idinidemanda nila yung car manufacturer. Kapag yung car company naman ang tatanungin mo, ang madalas na sasabihin nila, yan daw ay driver's error. So, sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? At ano kaya ang dapat gawin sakali na sa'yo ito mangyari? Marami na pong mga nagtanong sa akin yan kung ano daw ba ang masasabi ko tungkol sa sudden unintended acceleration. Ang totoo po kasi niyan, pwedeng yung sasakyan ang may fault at pwede rin na yung driver ang may fault. Depende na lang po kasi yan sa kung ano man ang magiging ebidensya. Pero ang gagawin ko guys ay i-explain ko sa inyo kung paano bang nag-accelerate ng malakas ang isang sasakyan. At kayo na lang po ang humusga dun sa kung anumang video ang napanood nyo. So ang mga makina po natin ay may ilang ingredients na kakailanganin para ito mag-accelerate ng malakas. Ang una-una na guys ay kailangan po niya ng fuel, gasolina man or diesel. So kapag wala pong fuel, hindi po yan mag-accelerate. Ang pinakamahalagang ingredients ay air or yung hangin. Kasi pagka wala pong hangin ay hindi po magliliyab ang fuel ng maayos. Pag koonti ang hangin, kahit lagyan nyo yan ng maraming fuel, koonti lang din po ang liyab niyan. Marami lang pong magiging unburnt fuel. Kapag maraming hangin na pumasok, maraming fuel din ang pwedeng sunugin ng isang makina. Pag merong absent or pag merong kulang, ay hindi po makakapag-accelerate ng malakas. Ang nagko-control po ng fuel para makapasok yan sa makina, sa mga modern engine, ay yung ECU. Pag tumatapak po tayo sa gas pedal, yung ECU pa rin ang magdidetermine kung gaano karaming fuel ang ilalagay niya base sa masesense ng sensor kung gaano karaming hangin ang pumasok. So pag maraming pumasok na hangin, tatapatan po yan ng ECU ng maraming fuel kapag tinapakan nyo ng madiin yung gas pedal. Sakto lang yung fuel na ibibigay niya depende sa kung gaano karaming hangin ang papasok. Para less ang unburnt fuel, less din ang pollution. Ngayon, ang hangin naman guys, para yan makapasok sa makina, ang magkocontrol po dyan ay yung paa natin. Every time na tumatapak po tayo sa gas pedal, meron po dyan nakakonekta na kable. At ang kable na ito ay nakakonekta sa mechanism sa throttle body na tinatawag na butterfly. Pagtapak po natin, bumubukas po yung butterfly. Kapag konti lang ang tapak, konti lang yung bukas, konti lang ang papasok na hangin. Kapag ini-start po natin yung sasakyan at hindi pa tayo nakatapak sa gas pedal, nakasarado po ang butterfly. Kaya lang yan may pumapasok na hangin dahil mayroon pong IACV or yung idle air control valve. Mayroon po yung maliit na butas at saka maliit na valve na nagpo-control ng hangin papasok doon sa makina. Pero enough lang yung hangin para yung makina natin ay mag-idle. Ngayon guys, itong kable na sinasabi ko kanina nang nakakonekta sa gas pedal, kuminsan niyaan ay naiipit or nai-stuck. Kuminsan naman yung mismong butterfly ang nai-stuck sa open position. So pagka na-stuck po yan sa open position, maraming papasok na hangin. Masisense po yan ng ECU, bibigyan niya po ng maraming gasolina yung makina, kaya mag-a-accelerate ng malakas. Pero hanggat hindi po natin tinatapakan yung gas pedal, malabong bumukas yung butterfly doon sa throttle body. Not unless na yung sasakyan nyo ay yung mga modelo ngayon na wala ng kable ang gas pedal tapos yung throttle body nila ay mayroong motor.
na pina-under lang ng kuryente. Yun po, pwedeng mag-malfunction yun. Halimbawa, may pumasok na kuryente doon sa motor, kahit hindi nyo tinatapakan yung gas pedal, pwedeng bumukas yung butterfly ng throttle body. Pero pag ang sasakyan nyo ay dekable ang gas pedal, hanggat hindi nyo yan tinatapakan, malabo po yung bumukas. Kaya hindi po natin masisisi yung mga car company kung sabihin nilang driver error. Ayon sa kanila, inexamine ang ilan sa 77 sasakyang bigla na lamang umanong humarurot ng walang kaabog-abog. Any one of those evaluation which are documented and submitted to DTI, there is no diagnostic trouble code that has something to be related in the alleged SUA. Kasi po pwede pong ang mangyari ay tumapak sa preno yung driver pero dumulas yung paa, napunta ngayon doon sa gas pedal. Nung matapakan niya yung gas pedal, bumukas ngayon yung throttle. Pwede rin naman po, nagkamali talaga ng tapak. Nung umpisa pa lang yung driver, imbis na preno ang tatapakan niya, sa gas pedal siya talaga napatapak. Tayo pa naman kapag tumatapak tayo ng preno, mas madiin kaysa doon sa pagtapak natin sa gas pedal. So kung ang isip mo ay sa preno ka tumapak, pero ang paa mo pala ay doon napunta sa gas pedal, natural na madiin ang magiging tapak mo dyan. So ano naman po ang dapat gawin sakaling sa inyo ito mangyari? Kung ang unang-una nyo pong gagawin ay huwag kayong magpapanik, tapakan nyo ngayon yung preno. Mas madiin, mas maganda. Medyo mahirap nga lang po kasi lalabanan nyo yung puwersa ng makina. Pero kung malakas-lakas ang hita nyo, kaya nyo pong pigilin yung makina or pabagalin man lang. After nyo pong tapakan yung preno, ilagay nyo po yung shifter sa neutral. Kapag inilagay nyo sa neutral ang shifter, madi-disconnect po ang power ng makina sa transmission. Unti-unti na po kayo magdi-decelerate. Yung iba naman ang sinasabi, ilagay daw sa park. Huwag nyo pong gagawin yun. Kasi guys, kapag inilagay nyo sa park, maglalak po ang steering pagkatapos lalong titigas ang preno. So hindi po kayo makakaliko pagkatapos lalo kayong mahihirapang pumreno. Kaya sa neutral nyo po ilalagay. After nyo ilagay sa neutral, tsaka nyo lang po hilahin yung handbrake. Hindi po advisable na hilahin nyo kagad ang handbrake habang matulin ang andar nyo kasi po pwede po kayong mag-drift at maaksidente. So para naman po maiwasan yung mga ganitong pangyayari ay paminsan-minsan palilinis nyo yung throttle body. Tapos check upin nyo yung cable kung maayos pa. Baka mamaya unti-unti nang may napuputol sa loob. Magiging dahilan po yon para mag-stack up ang cable. So guys, I hope nakatulong itong kwentuhan natin about sudden unintended acceleration. Huwag niyo po sana kakalimutan mag-like pagkatapos. Doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot niyo na po yung subscribe button. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!